Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Paul, ang narrator, creator, may-ari ng channel. Bago po tayo magsimula sa mga kwento natin sa araw na ito, magbigay lang po ako ng konting update regarding sa channel. Alam ko maraming nagtataka, nagtatanong, naghahanap, curious kung bakit naubos lahat ng kwento natin sa channel na ito. Or sa mas madaling sabi kung bakit nawala. Yun po ay dahil kagaya ng sabi ko sa inyo before, almost 3 to 4 months ago na demonetize nga po ang channel. At isa sa mga paraan para makabalik na naisip ko is mag-delete ng mga videos tapos magsimula ng bago para fresh start, set of new videos, formats. Siguro napapansin nyo rin na nagpapakita na ako sa inyo while narrating. May mga drone shots, may mga sceneries tayo, kumbaga mga background videos o dashcam videos tayo na pinapakita sa inyo while narrating para at least hindi masabi ni YT na yun nga hindi pinagandaan o hindi pinag-effortan yung mga videos natin. Sa mga naghahanap po ng mga kwento natin regarding sa Hitman, Mang Kanor, at kung ano-ano pa, Ginoong Vet. Yung mga stories po natin na iyon is kumbaga nakatago. I-re-upload ko po yun soon. Hindi ko lang sure kung dito ba sa channel na ito o sa ibang channel na bagong gagawin. Pero i-upload ko po yun soon once na ayos na po ang ating channel. Nakabalik na po tayo sa YPP program. Pero sa ngayon kasi, ang tagal na nga po almost 1 month na po ang nakakaraan since nag-re-apply po tayo at wala pa rin pong resulta. Ewan ko kung bakit. Nagtataka nga rin po ako kasi yung mga ibang co-creators po natin, nag-appeal sila recently lang tapos wala pang 24 hours meron na silang result, samantalang kaming mga naunang na-demonetize is tagal na, hinabot na kami ng buwan, wala pa rin. Ganun pa man, wala kaming magawa. Naghihintay pa rin. Kaya salamat sa inyo. Sa mga naghihintay, walang sawang sumusuporta. Kahit madalang ang uploads natin, nandyan pa rin po kayo. Naghihintay, nakasuporta, nagtsatsaga. Ako naman po naghahintay lang naman po ako ng pagbalik ng monetization. Tapos bobomba na po tayo sa upload. Sana lang po makabalik na tayo kaya ipagdasal po ninyo. Speaking of uploads po, araw-araw po nag-upload po tayo sa Facebook. Sa mga hindi po nakakaalam, may Facebook page po tayo. Tulungan niyo po ako kung makaabot ng 100k subscribers. Punta po kayo doon. Creepy Macpanset Stories. Pakita ko po sa inyo para may idea kayo. Pakita ko na lang sa inyo. Mahirap kasi mag-edit ngayon kagaya before na ano lang. Ito, subscribe po kayo rito. Follow po kayo. Araw-araw po is meron tayong uploads dyan. And Creepy Macpanset Stories. Tulungan nyo po akong paabutin niya ng 100k followers. I'm sure naman yung mga nag-YouTube may Facebook din. Baka po dyan natin i-upload yung mga Hitman natin, Mang Kanor, Ginoong Vet. Kaya punta na po kayo doon. Siguro yun lang po munang update natin. Maraming salamat sa mga nagtatanong. Paisa-isa lang po munang uploads natin o 2 sa isang linggo. And hopefully, mapasama po sa prayers ang channel natin para tuloy-tuloy na po ulit ang kwentuhan sa araw-araw. Yun lang, sana po magustuhan nyo ang mga kwento natin sa araw na ito. Ako muli si Paul. Walang sawang nagpapasalamat sa wala rin yung sawang pagsuporta at pakikinig dito sa Creepy Macpanset. Yun na ng mga Kanor shirt ko, no? Salamat nga pala guys sa mga nag-avail ng ating Creepy Macpanset t-shirt. Sad to say, ubus na po. Alam ko marami naghahanap pero hindi po kasi ako makapaglabas ng pondo o pera hanggat hindi nakapag-monetize Kaya yung merch po natin is nakatenga ng plano. Pero once okay na po, sahan nyo, may bago tayong merch. Ganda ng bagong design ko kay Mang Kanor, Creepy Macpanset. Yun. Kwentuhan na po tayo. Magandang araw po sa inyo, Sir Paul. Ako po si Ali.
taga Laguna. Naganap ang karanasan na ito 1999. Dalaga pa po ko niyaan at nagtatrabaho. Siguro mga 4 na taon o 3 taon pa lang ako nagtatrabaho niyan. Bagong-bago pa. Batang-bata pa, kagagraduate lang po ng kolehiyo. Isang araw po noon, isa sa mga kababata ko na nandoon lang din po sa aming baryo, ang bigla na lamang pong nag-imbita sa akin. Tatawagin na lang po natin siya sa pangalang Karina. Si Karina, sa pagkakaalala ko, mabait na bata ito. Nagsimula kami noon sa paglalaro ng mga manika, tapos nag-elementary, high school. Kaso nga lang, Sir Paul, hindi po siya nakapagkolehiyo kasi medyo mahirap po ang kanyang pamilya at ang dami pa po nilang magkakapatid. Tapos noon, nagkahiwalay na po kami kasi ako mostly nasa Maynila na po nagtatrabaho. Actually, mula college nga po nagkahiwalay na kami at hindi halos nagkakausap o nagkikita kasi sa Maynila na rin po ako nag-aral noon. Pero yun nga, isang araw po noon, sa pag-uwi ko o sa pagbisita ko sa pamilya ko sa Laguna, hindi ko na lang sasabihin kung saan basta sa Mahayhay po ito, bigla na lamang pong nagpunta sa amin si Karina. Sakto mahaba ang bakasyon ko noon, hindi ko lang matandaan kung bakit basta mga 1 linggo po ako walang pasok noon. Oh, Karina, ikaw na ba yan? Oo, alam ko matagal mo na akong hindi nakikita pero ako pa rin to, Ali. Ang ganda-ganda mo na ngayon hindi naman. Kamusta ka na? Ayos lang. Ikaw, ayos lang din naman ako. Bakit ka na pa rito? Nabalitaan ko kasi na umuwi ka. Sasamantalahin ko lang yung pagkakataon na baka maimbitahan ka at pumayag ka na maging ninang ng anak ko. Nabigla naman ako, Sir Paul, at natuwa syempre. Kung kaibigan ko na kahit papaano marami rin kaming pinagsamahan, may anak na. May anak ka na pala? Oo, panganay ko. Sana makadalo ka sa Sabado ang binyag. Oo, sakto. Matagal pa ang bakasyon ko. Mahigit 1 linggo pa. Sige, pupunta ako. Anong oras? Sa simbahan ba? Sir Paul, nagkwentuhan pa kami noon ni Karina. Ang dami naming pinagkwentuhan. Ang asawa niya raw isang seaman. Siya naman daw ay housewife. Nakakatuwa lang. Sa totoo lang, nakadama nga ako ng konting inggit. Ako kasi single noon. Tapos kabibreak ko lang din. Hoping na nga rin ako noon magkapamilya. As yun nga, broken hearted ako noon. Ganun pa man naging masaya ako para sa kababata kong yun. Pumayag ako at sa totoo lang namalengke pa nga ako noon para bumili ng damit ko at yung ireregalo ko doon sa magiging inaanak ko. And fast forward po. Araw na po ng binyag. Nakadalo naman po ako doon sa binyagan. Nakita ko yung ibang mga kaibigan ko, mga kababata namin, mga kapamilya niya. Tapos, nagmistulang bini-reunion na nga rin yun Mabait din po yung napangasawa niya. Pogi rin. Yun na nga. Naganap naman ng matiwasay at maayos yung binyag. Naganap naman po ng matiwasay yung seremonya sa simbahan. Nabasbasan kami at ako sa totoo lang, tagal ko ring hindi nakapagsimba noon kaya kahit papaano, magaan po ang loob ko. Ang gaan ng pakiramdam. Pero sa hindi ko malamang dahilan, para bang nung pagkatapos po ng simba o nung misa, nung papunta na po kami sa reception, which is doon nga po sa bahay at doon sa bahay ng napangasawa niya, ewan ko, para ko nakaramdam ng kaba, takot, pangamba, sa hindi ko malamang dahilan. Pagdating namin doon sa bahay, nandoon na po ang buong pamilya. Nandoon yung mga bisita, kamag-anak, kaibigan. Kami. Masaya ang lugar. As in masaya. Hanggang sa maya-maya, Sir Paul, nagsimula na rin po ang kainan. Ako, sa totoo lang, gutom na rin po ako noon pero dala nga ng kaba ko. Ewan ko, hindi po ako mapalagay. Napakaraming handa, napakaraming ulam. Pero ang pinakapumukaw ng atensyon ko ay yung lechon. Dahil sa totoo lang, tagal ko na rin hindi nakakakain ng lechon Sa Maynila kasi noon, di tulad ngayon, bihira lang po ang nagtitinda ng lechon. Yan kasi alam niyo naman sa Maynila, kahit hindi lang sa Maynila, sa iba't ibang lugar, yung lechon,
Naging normal na pagkain yan. Dati kasi ang lechon kapag may mahalagang okasyon lang eh. Fiesta, kaarawan, kasal, binyag, birthday. Pero ngayon, kahit normal na araw, kahit saan, may lechon. So yun na nga, natakam talaga ako sa lechon. At yun lang ang kinain ko, Sir Paul. Saktong kararating lang din kasi ng lechon. Tapos saktong tinatadtad pa lang din nung pumila po ako. Tapos nagparami ako ng balat. Nagparami ako ng matataba. Baka ako, walang diet nung araw na yon. Kumuha ko ng kanin, ng sarsa. Tapos tumabi sa mga kaibigan ko. Maya-maya, nang makapag-settle na at nang makaayos na ng gamit, magsisimula na sana akong sumubo. Pero bigla na lamang po akong natigilan sa unang pagsubo ko. Nang yung katabi ko, yung isa sa mga kababata namin ni Karina, bigla na lamang pong natumba, nangisay at biglang bumula ang bibig niya. Kulay itim ang bula. Lahat kami inatigilan. Nagulat, nagtaka. Nilapitan yung kaibigan namin na iyon. Tapos Sir Paul, nagulat po kami kasi yung lalaki na yon, na hindi ko na lang papangalanan na, para po nagbabago ng anyo, Sir Paul. Yung mga ugat niya, bumabakat. Yung mata niya namumula. Yung ngipin niya parang humahaba, para siyang nagkakapangil. Nakakatakot siya. Tapos, para siyang uod na inisinan. Yung mga matatanda doon, Sir Paul, bigla pong sumigaw. Walang kakain ng lechon! Lechon lang ang kinain niya! Sir Paul, napatingin naman ako doon sa pagkain niya. Pagkita ko, lechon lang po ang nasa plato niya. At yun lang din ang parang naisubo niya. Napatingin naman ako sa lechon ko. Na sa mga sandaling yon, nilapitan ng isa sa mga matatanda. Hindi ko lang alam kung tatay ba ni Karina yon, tsuhin ba o lolo, basta kamag-anak nila ito. Kinuha po lahat ng lechon. Tapos, pinagpapatakan po nila ng kalamansi. At dito kami nagulat lahat, Sir Paul. Dahil nagbago po yung karne ng lechon. Tapos, yung lechon po literal na konti pa lang po yung natatabas, pinagpapatakan din po ng kalamansi. At dito kami nagulat lahat. Kasi, bigla po itong naging tao. Taong lechon. Sir Paul, gulat na gulat kami. Sukang-suka kami. Ako literal, walang laman ng sikmura ko noon pero napasuka ako, Sir Paul. Pinagtulungan po nila yung kababata namin na hawakan tapos pinainom ng kalamansi at maya-maya lamang nagsuka po ito at nagulat na lamang kami. Nabigla po itong sumuka ng isang sisiw. Sisiw na may buhok na kulay itim. Buhay pa. Hindi biro na aswang gumawa nito. Malakas na aswang, napakabilis ng yanggaw. Sir Paul, yun ang isa sa sinabi ng isang lalaki. Ang ibig sabihin nito, aswang? Sino ang gumawa nun? Diyos ko. Biglang-bigla kami. Takot na takot, kilabot na kilabot. Yung masiyasa ng selebrasyon na uwi sa isang malagim na trahedya. Daming na trauma, daming natakot. Buti na nga lang, Sir Paul, yung kababata ko pa lang na iyon, yun pa lang yung unang nakatikim ng lechon. At swerte rin, Sir Paul, may mga maaalam sa ganong senaryo. Naging normal naman po ulit yung kababata namin na yun nung kinagabihan. Naisukan niya po lahat. At kahit mabilis daw yung yanggaw, mabilis din daw yung aksyon ng mga matatanda. Tapos napag-alaman namin, Sir Paul, na mukha atang yung may kagagawa noon ay yung ex nung napangasawa ni Karina. Mukha atang hindi pa ito nakakapag-move on. May galit pa. Kesyo si Karina daw yung nakatuluyan at nagkaanak nga sila. Siguro daw ay lumapit ito sa aswang. Ginawa yung mga bagay na yun. Grabe. Mula nun, Sir Paul, lumipat na sila Karina ng Maynila. At sa katunayan, malapit nga lang yung tinuluyan nila doon sa tinutuluyan ko. Dahil dyan, mas madalas na kami nagkikita at nagkakasama mula noon at magpasa hanggang ngayon. Ngayong may mga anak na rin ako, palagi na kami magkasama. Actually, yung mga panganay nga namin sa panahon na ito, may relasyon na sa panahon na ito. Matagal na at mag-fiancé na nga sila
na nakakatuwa. Di ko akalain noon na yung pupuntahan ko palang binyagan, yung inaanak ko, magiging literal na anak ko sa hinaharap. Nixon ang pangalan ko. Nangyari po ito sa Pasay, 2003. Maikli lang ito, Sir Paul. Ikaw na pong bahala. Salamat ho. 4th year high school po ako noon. Sabado, walang pasok, maulan. Yung mga magulang ko po noon ay nasa trabaho at ang kasama ko lamang po sa bahay noon ay yung lolo ko. May edad na po ito. Siguro noong mga panahon na yun ay nasa 60 o 70 na ata. Pero kahit may edad na po ito, hindi po halata sa kanyang katawan kasi malakas po ito. Maskulado. Noong kabataan niya raw kasi, talagang batak siya sa bukid. Nagsisaka, nag-aararo, may mga alagang hayop. At noong mga panahon nga na iyon, lagi pa naglalakad at nagja-jogging ang lolo ko at maingat din po ito sa pagkain kaya siguro, yun nga, mahaba ang buhay niya. Well, anyway, nung araw nga po na iyon na maulan, may kumatok po sa pinto namin. Siguro nasa 11 AM pa lang po nito, magtatanghalian pa lang noon. Ako nagsasaing pa lang ako noon at magluluto pa lang sana ng tanghalian. Pero yun nga, pinuntahan ko po yung pinto at binuksan at nagulat ako dahil isang dalaga po ang nasa harapan, nakasuot ng kapote at payong, may dalang isang mangkok ng isang ulam, mainit na sabaw, manok, may sayote, may mga gulay-gulay, tinola. Kami yung bagong lipat dyan sa may harap ninyo. Tinola, bigay ng nanay ko, luto namin yan. Naku, salamat wala akong maibibigay sa'yo eh. Naku, okay lang ba? Ayos lang, kunin mo na, babalik na ako. Sir Paul, alam ko na may bagong lipat doon sa aming lugar. Kapitbahay at katapat nga lang namin. At hindi ko akalain na may kaidaran pala ako na babae. At sa totoo lang, kinilig ako. Alam niyo naman kapag binata, ganun pa man tuwang-tuwa ako. Kasi syempre may bagong ulam na kami. May chicks pang lumapit sa akin kasi hindi ko naman itatanggi na maganda ang dalaga na yun, Sir Paul. Ang nangyari, dire-diretso akong tumakbo papunta sa lamesa namin. Tuwan-tuwa ako. Lo, may ulam tayo, bigay ng kapitbahay. Tara dali, sakto, luto na yung sinain ko. Yung lolo ko naman tumayo. Lumapit doon sa may hapagkainan. Ako naman, nagkuha na ng kanin, plato, kutsara, tinidor, tubig at kung ano-ano pa. Pero maya-maya, nung makaupo na po ako, nagulat na lamang ako ng yung lolo ko. Pinigilan ako sa pagsandok o paghigop ng sabaw. Huwag mong gagawin yan. Sandali lang. Bakit lo? Pumunta sa kusina ang lolo ko. Tapos, kumuha ng kutsilyo at kalamansi. Kukuha ka palang sasawan do. Nandyan yung patis. Pero nagtaka po ako noon kasi hindi po siya kumuha ng patis. Lumapit siya doon sa lamesa. Hiniwa ang kalamansi. Tapos walang ano-ano. Pinatak doon sa tinola. Naisip ko naman, baka trip lang ni lolo ay maasim. Wala namang problema sa akin. Pero nagulat na lang ako, Sir Paul, nang bigla pong kumulo-kulo yung tinola at yung mga tipak ng manok. Putya, nagbago. Nakakita po ako ng ilong ng tao. Tapos may mga kung ano-anong karne. Tapos yung sabaw, Sir Paul, naging maitim. Yung mabango at nakakatakam na amoy, naging nakakadirit, nakakasuka. Luto yan ng aswang! Aswang yung mga kapitbahay na yon! Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi ng lolo ko. Pero, ang alam ko lang, hindi normal ang ulam namin. Itinapon po ni lolo ang pagkain na iyon o sa mas madaling sabi, yung karne ng tao na yun. Tapos nung gabi, nagulat kami sa balitang kumalat sa aming lugar. Yung mga kapitbahay daw namin, mga serial killer. May mga pulis daw na nagpunta doon sa bahay nila. Nalaman nila na marami raw mga patay na tao doon sa loob ng bahay na iyon. Ako naman, Sir Paul, hindi ako makapaniwala. Siyempre, ang ganda-ganda ng babae na yun, tapos ganun pala yung tinatago nilang pagkatao. Pero siyempre, nakita ko din naman yung ebidensya. Binigay na ulam sa amin. Sabi ng lolo ko noon,
Hindi sila mga serial killer. Baka pinagtakpan lang ng pulis ang tunay nilang pagkatao para hindi malaman ng marami. Yung mga yon, mga aswang daw. Dito na lang po, Sir Paul. Sana po, nag-enjoy kayo. Kahit saglit lang. Hello, Sir Paul. Marga na lamang ang itawag niyo sa akin. 1995 nang mangyari ito. Sa isang lugar dito sa may Samar. Probinsya po ang lugar namin noon kaya maraming pamahiin ang nangyayari sa aming baryo. Pero sa hindi ko malamang dahilan, yung pamilya ko po noon, walang pakailam sa mga ganoong karanasan. Ang ganoong paniniwala na talagang kinaiinis ko sa kanila. Yung ate ko po noon na hindi ko nalang papangalanan, meron pong manliligaw. At sa totoo lang, yung pamilya ko, nanay, tatay, 2 kapatid, tuwang-tuwa doon sa manliligaw ni ate. Ako kasi pangalawa noon. At sa totoo lang, sa hindi ko rin malamang dahilan, inis na inis ako sa lalaki na yon. Hindi maganda ang loob ko sa kanya. Mabigat kumbaga ang pakiramdam ko. Don't get me wrong ha. Mabait yung lalaki na yon. Nagbibigay siya sa amin palagi ng mga pasalubong, merienda, at kung ano-ano pa. Mabait din naman siya kay ate. At sa akin din. Lalong-lalo na sa 2 kapatid ko na lalaki. Kay tatay, kay nanay. Pero ewan ko. Hindi ko talaga makuhang gumaan ang loob sa kanya. Isang araw noon, Sir Paul, nagdala ng isang ulam yung lalaki na yon. At sa totoo lang, paborito kong ulam na yon, adobong baboy. Luto niya raw ito. Buong pamilya ko ay kumain ng pagkain na iyon. Ako lang ang hindi. Kahit nakakatakam, mamantika, masarap, talagang adobong baboy na nakakatakam. Ewan ko, may nagsasabi sa akin na huwag kong kainin yon. At simula noon, Sir Paul, mas nagbago ang buhay namin. Yung ate ko parang babalo na doon sa lalaki na yon. Ganon din yung mga kapatid ko, nanay, tatay ko. Parang sinasamba na nila yung lalaki na ito. Pag dumadating yung lalaki na yon, pinagsisilbihan nila, pinapakain nila, pinapainom ng tubig, minamasahe ni tatay yung braso. Si nanay, nilulutuan ng kung ano-anong gusto. Yung kapatid ko, nilalaro niya. Tapos yung ate ko naman halos nakapulupot na doon sa lalaking yun. Ako naman, nasa isang sulok lang pinagmamasdan sila at alam ko sa mga sandali na iyon, may hindi po tama. Hanggang sa isang araw, kumonsulta ako sa isang kilalang albularyo doon sa aming lugar, si Mang Kepweng. Hindi po niya tunay na pangalan. Sinabi ko kay Mang Kepweng ang nangyayari sa pamilya ko at isa lang po ang sinabi niya. Iha, baka naman hindi normal na tao yung manliligaw ng ate mo. Para malaman mo, gamitin mo ito. Inabot niya sa akin ng isang lana. Isang likido na hindi ko malaman kung ano. Pag kumulo yan, iha, aswang ang lalaki na yon. Pag hindi naman kumulo at naging kulay dilaw yan, espiritu, maligno. Pero kung naging berde at naging malamig, engkanto. Ano pong ibig niyo sabihin? Kung gusto mong mapaalis ang nilalang na yon, ibuhos mo sa kanya ang likido na yan, harap-harapan. Magbabago siya ng anyo at lalabas ng tunay na pagkatao. Yung mahika na ginamit niya, gayumaman itim ng kapangyarihan o kung anong klase, ora mismo ay mawawala. Matatauhan ng pamilya mo. Yan lang ang may papayo ko sa'yo. Hindi po ba pwede kayo gumawa? Pasensya na iha pero lumipas na ang mga panahon ko. Hindi ko na kaya. Wala akong nagawa noon, Sir Paul. May punto naman si Mang Kepweng kasi uugod-ugod na ito. Marunong na lang siyang bumulong, magbigay ng payo at manggamot ng mga normal na karamdaman. Pero ang lumaban sa mga ganong nilalang, alam ko hindi niya nakakayanin. At ako, bilang mahal ko ang ate ko, 2 kapatid ko at mga magulang ko, kailangan kong gawin ang nararapat. Lumipas sa mga araw at bumalik na naman sa bahay yung lalaki na yon. Sa pagdating na pa lang niya, hindi po kumulo o uminit yung lana. Hindi rin po ito naging kulay dilaw.
Bagkus lumamig po ito at naging kulay berde. Hindi siya aswang, hindi rin siya espiritu o maligno. Isa pala siyang engkanto. Yung pamilya ko ay naulol na naman sa kanya pero ako, lumapit ako at walang ano-ano'y isinaboy sa kanya ang likido na nilalaman noong botelya at sa isang iglap, nagbago siya ng anyo. Naging isa siyang parang hindi ko maintindihan Pangit na nilalang. May kamay, may paa. May ulo, may katawan na parang sa tao rin pero yung itsura niya, Sir Paul, parang nalapnos po ang kanyang balat. Tapos parang naging amoy lupa, amoy putik, amoy imburnal. Tapos yung itsura niya, parang mukhang isda. Ang pangit niya. Sigaw siya ng sigaw, sakit siya na sakit. Yung ate ko naman, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, yung tatay ko parang nabuhusan ng malamig o mainit na tubig at natauhan. Diyos ko! Diyos ko! Anong klaseng nilalang pinapapasok ko sa bahay ko? Hayop ka! Hayop ka! Yung tatay ko noon, Sir Paul, tinaga siya ng itak niya. Natamaan ito pero daplis lang. Pero nagsugat po ito. At yung dugo nga niya, kulay putik din. Sir Paul, nasaktan po ito. Tumatakbo, sumisigaw, parang umiiyak na natatakot. Kasi parang iniinda niya talaga yung likido na binuhos ko sa kanya. Tapos idagdag mo pa yung tinaga sa kanya ng tatay ko. Sinabi ko naman sa kanila ang mga nangyayari. At sabi daw nila, para lang daw silang nananaginip. Tapos ang bait-bait daw ng tingin nila doon sa lalaki na iyon na kahit na anong sabihin nito, isinusunod daw nila. Sinabi ko sa kanila na humingi ako ng tulong kay Mang Kepweng kaya nung gabi rin na iyon, nagpunta kami kay Mang Kepweng at sinabi yung mga nangyari. At ang sabi ni Mang Kepweng, engkanto ito na taga-Biringan. Malamang daw, nagmula ito sa kaharian ng mga taong putik. Hindi kasi ang kapangyarihan ng mga ito. Magmukhang normal na tao, manggayuma o magbigay ng kapangyarihan sa mga biktima nito. Buti na lang daw, hindi ko nakain yung adobo na yun dahil kung hindi, malamang na isama na raw kami ng taong putik na iyon sa kaharian nito na biktima na at naging alipin na. Dito na lang, Sir Paul. Sana may natutunan kayong leksyon. Sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat po.